Saan nga ba sulit mamili ng mga pasalubong from Taiwan? Hello mga ka-travel! This is part 6 of our Taiwan trip. Tara, samahan niyo ako bumili ng mga pasalubong dito sa Carrefour. Walking distance nga lang pala ito sa aming hotel. At first, akala ko simpleng grocery store lang siya. Pero nung nakita ko na mismo yung building, naku, mall pala siya. Upon entry nga, nakita ko na tong mga vending machine nila, and not your ordinary vending machine, but coconut and orange juice yung kanilang ino-offer. For only $50 nga ay meron ka ng freshly squeezed orange juice. Medyo na-disappoint nga lang ako ng konti kasi maasim yung pagka-orange juice nito. But it still serves its purpose for a vitamin C. And since wala pa nga kaming breakfast, we decided to have our breakfast here in Mazendo. Before nga kami mamili ay make sure na busog na kami para maiwasan namin makapamili ng mga unnecessary foods or things. Ito na nga ang aming mga in-order. Rice with pork chop, some noodles, steamed gyoza, and meatball soup yata din yan. Then nag-extra lang kami ng pork chop kasi naghati kami ni Mark ng rice. After nga namin mag-breakfast, we decided nang umakyat sa taas para makapag-start na mamili. Kumuha na din talaga ako ng cart kasi alam ko marami akong pamimilhin. And then the boodle starts now. Ang sabi ko talaga kay Mark ay pampasalubong lang ang mga bibilhin namin dito. Ito na nga, nauna na yung pineapple cake and itong mga different flavors of mochi. Hindi nga lang mga consumable goods sa mga nandito. Marami pa silang mga ino-offer dito, mga gamit sa bahay and many more. Then ito nga, nakita ko ang mura lang nitong good quality na toothbrush na to. Kaya bumili na rin ako. Kumuha na din nga ako nitong sunscreen. Nagdagdag na rin ako ng mga pineapple cakes kasi medyo marami nga akong pagbibigyan ng mga pasalubong. And hindi naman talaga pwedeng hindi ako bumili ng tea since nasa Taiwan na nga tayo. So ayan, kuha-kuha ako ng mga tea. Umakit na nga din ako sa taas kasi mas marami din dong pagpipilian dito. Ang cool nga ng marketing strategy nila kasi habang naakyat ka is makakapamili ka pa dito sa gilid ng escalator. Nag-free taste din sila ng mga alak dito. Kumuha na rin ako ng coffee and ng matcha pampasalubong ko sa papa ko tsaka sa ate ko. Kumuha na rin nga ako ng mga coffee sticks na to. 3-in-1 siya and 2-in-1. Bukod nga sa pouch ay kumuha na rin ako ng tig 1 box nila. Mura na din to kumpara sa Pilipinas. Kumuha na rin ako nito para kay Marco. And another matcha powder. And ayun, green tea ulit. Nakakita din ako nitong Okinawa. So go na yan. Another coffee na din. And itong mga sneakers since mas malaki ang mura niya kasi sa Pilipinas. May nakita pa nga ako dito mga ready to cook na mga fish. And dito naman tayo sa kanilang bread station. Grabe guys, sobrang bango niyan. Talagang amoy na amoy mo yung pagka-freshly baked na mga breads nila. Napakadami talagang pagpipilian dito sa Carrefour. Pero ayun nga, dinakain ng aming luggage. Ito na nga lahat ng mga pinamili namin. May pa-freebie pa nga silang bag for me. Ayun nga, napagod kami kakaikot at kakalakad and napansin namin yung oras mga 2 p.m. na. So we decided to have our late lunch here sa Sushi Express. So ang ganap dyan, kukuha ka lang ng kung anong gusto mong kainin dyan sa conveyor belt na yan. And itong miso soup, ino-order ito. Grabe ang sarap niyan. Hindi nyo napapansin kung nakakailang plates na kayo kasi nakakatuwang kumuha ng plates sa conveyor belt na yan. Isa din nga ito sa paborito ko, itong edamame. Ayan, free na din yung pag-green tea nila dyan. Sana magkaroon ng ganito sa Pilipinas kasi ang meron pa lang sa atin ay Genki Sushi, which is yung mag-order ka sa iPad nila tapos i-deliver sa'yo yung mga na-order mo ng kanilang mini train. Wala pa akong nakikitang katulad ng ganitong restaurant sa Pilipinas. But then, going back nga dito sa Taiwan, nakakalat yung mga Sushi Express nila. And FYI nga lang din mga ka-travel, meron din silang mga dishes na hindi siniserve dito sa conveyor belt nila. So, you need to see their menu para makita nyo yung ibang dishes na sinasabi ko. Tulad nga nitong egg custard, wala ito sa kanilang conveyor belt. So, kailangan natin tong i-order from their menu. Napakasarap nito. Nakatatlong yata akong order niyan kasi super floppy and creamy. Ito nga din ang lagi kong ino-order sa Genki Sushi. Sobrang sarap din ng sashimi nila dito. Napaka-malinamnam talaga. Kaya nakailang plates din kami dito. After eating here nga, we decided to go home na lang and we take a taxi going to our hotel since marami rin kaming mga napamili. So, yun nga, pag-uwi namin ay nag-ala Tetris na nga ako dito sa aming maleta kasi feeling ko hindi talaga magkakasya lahat ng mga
pinamili ko. So, nagdagdag na lang ako ng another 20 kilograms of baggage sa airline namin. So, that ends our part 6. Stay tuned pa sa part 7. Thank you!